ay nakikinig sa DXGS 765, ang inyong radyo Pilipino. Membro sa KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang mata sa Diyos nagatanaw kanimo. Pilipinas, higugma ang Diyos. Magandang hapon po sa ating lahat na taga-pakinig ngayon sa DXGS 765 sa pihitan ng inyong mga radio. At muli, ang inyong lingkod, si Dato Ophir. At kasama ko rin ang ating partner dito na si Kuya Carl dito sa ating programa every Saturday 5 p.m. ang programang Pilipinas, Higugma ang Diyos. In line sa gitawag natong kining gitawag nga kining Executive Order 70 no sa whole nation approach no, ending local communist armed conflict no, kay kita sa dihang higugma sa Dios mangita gyud ta og kining kalinaw no. Og nalipay ko karon dato no kay naadto tay wala ta pakyasa ba sa atong ano ba kanang napusuan nating imbitahin na opisina no gikan sa Department Yes. of Agrarian Reform no, na very contributor sa kanisya kay kuan kanisya kining reforma sa agrarian kuan kanisya. It's been a long struggle sa mga Pilipino gayud no nga Yes, that's true. ilabi nang nasa gustong masinati og matinguha gayud nga mga serbisyo nga madawat gikan no. Malaki ang bahagi ng ating DAR para sa pag-unlad at sa pagpapalawig ng programa ng ating gobyerno. At totoo nga yun, Kuya Carl, no? Isang napakalaking pribileyo sa atin ngayon dito sa estasyon DXGS na napaunlakan ang ating pag-imbita sa ating mga masisipag na mga leader no sa mga ahensya ng ating panggobyerno na kung saan sila itong natahasan nangunguna sa mga programa ng ating gobyerno, lalo na nga yung nabanggit niyo pong LCAC. Una po ay batiin muna natin ang ating mga guests siyempre kasi unahin muna natin sila no. Bigyan natin ang pagkatawang bumati. Ang atin pong panauhin ang ato ang mga bisita no sa hapon karon nga kahaponon sa ato ang Bisaya dito kayo ba no. Ang ato mga bisita karon nga hapon nga gitagaan taog panahon para madungog pod ang ilahang mga programa ang naa sa DAR no, ang si Ma'am Rhea Marie Betki. Sampo dyan si Ma'am Rhea, yung naka-green po no. Si Ma'am Rhea. Yes. Opo. May hapon po. May hapon din ha no. Siya ang Chief Agrarian Reform Program Officer of DAR sa Sultan Kudarat Province. Kuya Carl. Unya ka nang isa Kuya Carl nga kauban po nato karon nga ato ang guest si Ma'am Rosemary Baladiang. Siya ang Municipal Agrarian Reform Program no sa DAR sa kuno po ni siya. Sarangani Province. Sarangani po ni siya Kuya Carl. Muli nga nindot kayo nga ato ang mga bisita karon nga hapon og daghan kayo nga salamat mga unang pasalamat pa lang nino. Pambungad na pasasalamat pa lang ito at marami po tayong marinig mamaya na mga balita, magagandang balita mula sa ating mga panauhin. Sino po ang mauna dyan sa ang ating mga guest speakers sa pagbati sa kanilang mga gustong babatiin sa hapong ito? Mayong hapon po sa akong mga kauban sa Department of Agrarian Reform. Sa among parpo si Engineer Mary Jane Aguilar o ang among Regional Director si Engineer Marion Abelia. Sir, mayong hapon. And very good afternoon talaga sa aming mga agrarian reform beneficiaries sa Sultan Kudarat and sa Tibuok Pilipinas na nagapaminaw karon sa atong program. Sige, ang sunod. Maying hapon sa tanan, maying hapon Dato Ophir and Kuya Carl. Maying hapon sa among paro, hinaut pa naminaw siya karon, among paro Sinon Original and our RD, the Regional Director of DAR 12, si RD Marion Abelia. At sa tanan ako mga kauban sa DAR Sarangani and General Santos City, maying hapon sa tanang naminaw karon sa DXGS, General Santos, o sa mga agrarian reform beneficiaries namo nga naminaw pud karon. Sa tanang mga viewers and listeners, maying hapon sa tanan. Alright, maraming salamat mga nagpitagang mga bisita natin ngayong hapon na ito. Bulawanon kayo ng mga impormasyon nga atong mabati no. So siguro
atong tagang higayon sila na maghatag sa ato bitaw nga kanang mga kasayuran no. Unsa gay role gyud sa DAR no, sa lalo na sa gitawag nato kining Executive Order 70 diin ang DAR usab-usab ka sakop ni ana no sa gitawag nato whole nation approach of the program of the President Rodrigo Roa Duterte in line sa ending local communist armed conflict no. Ug unsa gid ang ilang nahimo sa mga programa nga na-link na gyud sa maong executive order no. Dugo na to tong kwan po no, katong nakoy nadungog manggod nga DAR Italian agrarian reform. Hatag na sa ilahang panahon diri nga mapabalo kini sa kadaghanan. Ma'am? Okay. Kinsay, Sige ako sir, ako magtubag ana. Kung unsa jud ang role sa Department of Agrarian Reform sa atong base sa Executive Order number 70 ug ang role sa DAR dito sa pag-implement sang atong DAR Italian ARC Development Program. Kanang ang DAR is the only agency nga holistic na ay complete package of rural development program and framework. Kanang ang among tumungani nga maghatag og lupa, di ba? Na ang program nato mag-distribute kami, mag-survey sa lupa, ihatag ni siya sa mga agrarian beneficiaries nga sila ang nagtil sa lupa gikan pa niadto sa ilang mga tatay nga wala pa nahatagan og titulo. Gitawag silang agrarian reform beneficiaries. Kani sila i-training sa DAR, buhaton sila nga isa ka kusog nga organization o farmers organization ug sila hatagan og mga different projects and programs nga sa kalambuan sang ilang pangabuhi nga hatagan sila og technical support, mga farm machineries, kanang mga microfinance projects, loans from the Land Bank of the Philippines para sa igamito nila sa pagtil sa ilang mga lupa nga gihatag sa DAR, and ang paghatag sa ila og mga different programs and projects para sa pag-umwad sa ila or pagtaas ng ilang mga income. Kana sir. Kanang sa implementasyon na pud sa DAR Italian projects nganong gitawag ni siya nga Italian project. Nahinumduman ba ninyo katong gikidnap si Father Tulio Fabale? Opo. Naibawaan ninyo to siya katong time nga gikidnap si Father Tulio Fabale, Italian priest. Nga gidala diri sa part of Maguindanao ug Lanao. Unya part of the negotiation ana is maghatag og different programs and projects para sa taas sa income sa mga tao nga naa diri sa ARMM and Region 12. Ang sakop ani nga mga probinsya Maguindanao, Lanao Sur, Sultan Kudarat ug Sarangani province. Unya ang DARPOD ang mag-select sa mga areas and agrarian reform beneficiaries and municipalities nga mag-benefit aning DAR Italian ARC Development Program nato. Kapag i-guarantee sa DAR ang pag-monitor, ang pag-evaluate sa program, o i-guarantee pud sa DAR ang pag-sustain aning mga different programs and projects nga gihatag sa ato pinaagi sa Italian government. Kato sir. Okay, nindot kayo no. Kuya Carl, unsa imong to? Exciting kay na siya nga programa nga kay kami ni Dato Per because of our Maharlika Tribal Nation outreach nagid mi kanunay sa mga kabukiran Yes. para magandak og kining gitawag nga community based development programs no, evaluation in line sa spiritual o sa social development sa tao. For example, katong nabisita nato last 2 weeks ago, I think sa Datal Basak. sa Datal Basak siguro kabalo si Ma'am si Ma'am Baladjang ani nga adunay kluwa holder dito, I think 5,000 hectares ba to? Yes, 5,000 hectares. 5,000 puro nakatiwangwang na mga portion dito natanong nila og kining mga luy tapos dito lagi ingon sila Open field pa. open field ingon sila nga dato
kung pwede bang matabangan mi ninyo nga maabot ni sa atong gobyerno ba nga na may yuta dili we do not have that capacity na mo i-develop no natiwang-wang gyud ako na may mga papel og ipakita sa amo ang papel na sila ikluwa. So until now dugay na marag 2003 yata ito na dadawat ba to basta so wala ma-develop no. Siya yung nag-iisang munisipyo na hindi nakasali sa DAR Italian projects kasi nung na-conceptualize yung project wala pang ARC, Agrarian Reform Community na nabuo sa Maasim kaya hindi siya nakasali doon sa Italian project. But kasali pa rin siya kung beneficiary po sila sir, kung CLOA holder sila, kasali pa rin po sila sa mga project, sa mga support services na ibibigay ni DAR. Marami po kaming projects doon, marami po mga training na kinakonduct sa Maasim. Hindi ko lang talaga ano yung exact location nila, kung si Datal Basak ba part nung nabigyan na ng mga trainings, nabigyan ng mga livelihood assistance ng support services ng DAR. Most probably, pag we have enough knowledge, ay maka-produce din tayo ng mas marami. Kaya nakakatuwa ang mga programa na yan. Pero ang tanong ko po ma'am, ano po ba ang mga katulad din po nung nabanggit nyo na nagbigay kayo ng LOA o title o lupa doon sa mga beneficiary. Yung po bang, ano po bang mga qualification na mga yun? Yun po ba yung mga nag-a-apply? Sila po ba ay mga IP o sila po ay nag-claim? Yan po. Kasi alam po natin yan na ang lupa po isang malaking dahilan no ng pag-aakyat o pag-aalsa ng ating mga kaibigan. No? Dahil sa lupa, lalo na pagka ang kanilang problema dito ay medyo may power at may, alam niyo na po yung ibig kong sabihin, ano po. Kaya ang inyong pong role sa DAR na nagtutulong sa mga ordinaryo natin na mga mamamayan ay malaking bahagi po yan para sa ikakagalak nila at mawala po sa kanilang isipan yung gagamit ng puwersa o gagamit ng armas para makamtan lang nila yung lupa nila. Yes sir, para sa mga beneficiaries po, may requirements naman tayo. And then meron po tayong tinatawag na MARO offices, mga municipalities. So sila po yung in charge na mag-identify kung sino po yung pwedeng maging beneficiary po sa isang landholding. Pero sa ngayon po ba nung mga specific project po ninyo na maaari nyo maipagmalaki, maipakita sa ating mga mamamayan na meron kayong kahit sample na isang clip o short video sa amin, no? Kung sabihin nyo lang kung kailan natin yung i-play. Now, bago po ang lahat, unang-una nagpasalamat po kami no na maiparating namin sa mga listeners, especially yung hindi po taga-DAR na hindi lang land distribution, hindi lang land acquisition and distribution ang ginagawa po ng DAR, but most importantly, nagbibigay po kami ng support services doon sa ating mga agrarian reform beneficiaries. And then ito pong DAR Italian project, hindi lang po siya sa ARB, hindi pati na rin po doon sa mga households, sa mga taong nakatira doon sa ARC or Agrarian Reform Communities. So for Sarangani, we have 58 infrastructure projects amounting to more than 366 million po yun yung ibigay natin. Then we have this microfinance na 68 million po for Sarangani. And then we have the AEDS, 44 million, and LCBS, the Local Capacity Building Support, na 11 million po. Now, sample for yung nagawa namin ng last, I think not distribute, but turned over projects last week. After Sultan Kudarat, nag-turn over din sila ng 25 and 26. And then Sarangani 26 to 28. So we turned over for Sarangani, we turned over 14 infra sub-projects amounting to 114 million for Kiamba, Maitom, Glan, and Malapatan. Now, kung marapatin niyo po, i-share ko po yung screen ko for
sample yung sa opening po ng FMR ng Big Margos, Glan. Sige po ma'am, sige po. Mga tigpaminaw na to o mga nanonood sa live stream, ano, mayroon pong isi-share si Ma'am Maladyang, report niya, parang report niya sa atin sa kanilang mga ginawa. Okay, let's watch the presentation. Yes, ma'am. Sa tanano ako magtanda nila sa asman nilang sasasagot lang. Digital kami yung pinigas nila. Alala ko, bilang awak niya. Sa unang sitwasyon na nilito ang mga tawa rito rin ito. Nalito sa nagalit ko po ma'am, nabala ko lang pala ito ang sila. Ay ito mang gagpiro kagi ang matulad. Ang pamang wala yan naman. Ako si Jomar Dito Taso, ang kapitan natin dito sa Barangay Big Marcos. Unang panahon, before na dito ako Barangay Official. Ang nabisod ng atong mga katawan na lalaki lang pang produkto dito. Pwede mo sa ilang mga health services or basic services, pag-lisod ko ng pagod dito kung walay dalan. So, akong ipasalamatan na pinaansi sa Dark Italian Project, tigaan ang pagdala sa mga produkto dito sa atong sitro or sa atong market dito sa Luglan. Kaya atong una-unahon na ang dalan is a basic necessity sa katawan. No? Kaya sa pulo kalsad, ang dalan is pinapagian sa unang talon, magianan, hangtay na ang ilahang magianan. Ang ginagawa na. Salamat na lang yun tayo. Ilang efforts, ang ilang part game mo bilang karapit sa amin. Para sa mga tao dito na pinangalan. Salamat po sa Italian, salamat sa mga, salamat na lang din na sila po lang mga tao giganit sa Ginoo ba ng mga kuan, makabangan sa So, ako may pasalamatan ang Presidente, Rodrigo Roa Duterte, sa atong pag-implement sa DART, sabi na sa atong head sa DART, sa National Department Heads, then Secretary, sa DART, pasalamatan ang atong gobyerno, atong DART, ang DART, Italian support. Eh, kung wala na sila, hiling yun na siya maabot sa amuan ng mga proyekto ka. Nagkantay, salamat sa inyong pagtabang sa amuang barangay, kaya kana, lisod kayo kasi kaso kung abot ang proyekto, wala na yun ay daan na gito. Ang Zoom, kakadayon gyapon siya, no? Ngayon isang bahagi yun ng ng Sarangani province na lugar, no, pero natutuwa din tayo, Kuya Carl, dahil yun nga nakita natin, no, totoo yung sinabi ng barangay captain ay na na ang kalsada talaga yan, malaking bagay yan para yung mga produkto ng mga magsasaka ay makarating ng Farm to market road. mga ganyan, farm to market road. Kaya maraming salamat, no, congratulate Dar, Sarangani and Sultan Kudarat sa inyong mga programa na inyong pinalawig talaga, no. Yung nakita nating video ay dapat may pakalat natin yun, ma'am, para makita nila na mayroong mga ginagawa tayo, no, sa ating gobyerno. Ma'am, maraming salamat po doon sa video na yun. Ano siya, Kuya Carl, no, lipay tani nga tong programa sa Pilipinas Gugmaang Dios tungod kay murag ang gobyerno din nag-report sa mga sa mga Accomplishment. sa accomplishment nila, kay daghan kayo sila nga wala man madungog nga mga ingani, no, wala sila kadungog og mga maayo nga mga balita nga kung naamay makadungog ana parehas ana Big Margos, sila lang dito sa Big Margos ang nakabalo nga naaday nga nga programa. Mo ni siya nga usa ka gipasalamatan namo nga na mugna unay mugso ni mao nga programa para hang tanan, no,
nga adunay access nga magapaminaw o makapaminaw nining programa ilang makita ang mga ginahimo sa ato ang gobyerno. Uban pinaagisad sa mga sa Tagalog pa yung mga itinalaga na mga tao diyan sa mga opisina na yan. At maraming salamat, ma'am. Hindi pa tayo tapos. Alam ko ilan lang yan sa inyong mga nagawa po. Okay, babalik po ako sa inyo para masulit natin yung time na binigay nila sa atin. Bigay natin sa kanila. Kuya Carl, ano pa ang mga tanong natin sa kanila na maring masarap pakinggan ng ating mga tagpaminaw? Yung concern ko nga sa kaya gusto kong makarinig ng opinion, no? Kaling kay Ma'am Rosemary, no, kasi siya yung Municipal Agrarian Reform Program Officer ng Sarangani, in part ng Sarangani yung Datal Bukay, no. So nakasama ba yon sa mga support yun na barangay? Datal Bukay, sir. For DAR Italian, sir, hindi po, kasi yung covered ng DAR Italian yung mga barangays na nasa loob ng ARC for Agrarian Reform Community. So for GLAN, it's Big Margos and Small Margos po. Hindi lahat ng barangays na covered natin ay nabigyan kasi parang hindi rin po siguro kaya nung funds. Okay. But for the sir, in addition, hindi lang po farm to market roads ang naibigay ng DAR Italian projects. We have this potable water system. We have level 1 and level 2. May mga daycare center po tayo. Meron tayong solar dryers. Merong warehouse din po na nabigay ang Italian project. Concern ko ba? Paano sila, one time, napaabot sa ko itong sa concern dito sa somewhere in sa gumasa wala sa nay mga pandina, nay mga tinatawag mga beneficiary din nga nagkaroon sila og conflict, no, wala nila dili nila na ma-develop ang yuta kay ang rason ba kanang nani nagtag-iya kay murag gisanla daw to siya, ma'am, no, abot ba na sa imong opisina basta i-advise na ko to sila na just right sa sa sulatan niyo yung mga director, i-address nila ang concern kay ipaabot na lang sa kuha, no? So nalipay ko nga pero na nahimo mo nga speaker na mo, siguro mangutanan ko ba og nga nang nabay mga sitwasyon nga may mahitabo ba kanang mga beneficiary niya isanla nila unsa may ining move sa DAR ni anak mga concern nagkaroon mo mga konflikto na hinahon sa beneficiary o katong nakadawat sa sanla. Sige sir, mayong hapon sir. Daghan na sir kaayo. Daghan ni na encounter nga anang problema. Paghatag na mo og titulo, isanla dayon na nila. Kanang maulang unta kung dili na sila mo bayad dito sa dili na utang sa land bank, kung okay lang kung settlement area na siya, pero ang problema dili na siya pwede unta sa tinuod lang nga istorya, dili pwede isanla ang lupa. Ang problem ang solusyon ana sir kanang diri gyud magkatug sa DAR, balik na sa mua ang problema ana kay dili mi makahatag og total package sa project, sa rural development package kung ingana ang mahitabo. Dili lang na diraha na tabo sa Kwan sa General Santos City, marami dito sa amin din sa Sultan Kudarat na ganyan ang problema. So magkaroon kami ng inclusion and exclusion kung ingana ang mahitabo sir. Mangita taw iban beneficiaries na worthy pod na makaangkon anang lupaan na. Ingana sir. Okay. Salamat anak ma'am na info kay tama nang ingon nimo, no. Magpa na lang ka sa atong mga tigpaminaw karon. Nagsubaybay sa ating programa na nakikinig na huwag na lang huwag na lang ang sabi ni ma'am sa atin na kung maaari ay huwag na lang natin isanla, sakahin na lang natin niya. Ito na lang ng umahon para maka-income kita.
Pero sabi mo, Kuya Carl, nalungkot din ako minsan kasi meron ako minsan kaibigan man ba na ako sabi niya, Kuya Carl, murag nagpahambog pa siya ba, Kuya Carl, sabi niya, murag lipay kay siya ba, lipay kay siya, kay yahan daw nasanla, yahang yuta. Ya, saan 50,000 pati din lipaya pa kay 50,000 yahang pan. Dili lipay ka lang murag giyagin pa ambog na nasanla niya yahang yuta o 50,000. No? Kunya sa sunod sa 25 anyos ba to? Moto nga siya lipay kayo pero ako parte na kong gula ba, Kuya Carl? Gul kay ko kay naliman ni mula ako ang gi-compute tayo may kung 50,000 sunod sa 25 ka tuig. Ingko pila na lang umimuhanan ko ano no sa tadlaw kung niyahan na lang ng umahon unta yan lang ano kasi mas dako pag sa 50,000 na yan kitaon. Wala nga usahay no mga inaanak nga sitwasyon tama lang kay ma'am no na encourage nato kung pwede dili nato isanla ay kay kita na lang gud mo umaana kung kaya man unya Ano lagi kung wala sila mo bitaw nang rason kay dili na kay bibilog no. Amo lang po din mo no. Kanang mausa man ang local capacity building support no ug kanang microfinance para lang Okay, sir. Kanisya, di ba, ingon ako kaina sa primero, meron tayo, nagpa-survey tayo ng lupa. Binigyan natin sila ng titulo. Hindi siya mag-stop ang DAR sa pagbibigay lang ng titulo. Dahil nakita ng DAR, na ganyan nga, nagsasanla sila, binibenta nila ang kanilang mga lupa, sinasanla ang titulo, dahil nga, wala silang capacity na i-develop ang kanilang mga lupa, di ba yon? Kaya pumasok dito ang support services. Dahil sa support services, nagkakaroon sila ng mga different trainings kung paano nila i-enhance, paano nila i-develop ang lupang binigay ng DAR. Doon pumapasok na magkaroon tayo ng organization para magkaroon ng training, papasok sa kanila ang different projects na hindi lang DAR. Actually, it is not solely the role of DAR na mag-training sa kanila. It is a holistic approach na nandyan ang ibang agencies din, hindi lang ang DAR, nandyan ang Department of Agriculture, nandyan sa mga technical training na paano palaguin ang lupa, andyan ang DNR, andyan ang DOST, andyan ang local government. So, kung nakatanggap sila ng titulo, kung hindi sila at saka hindi sila capable na palaguin ang kanilang lupa, punta sila sa amin, punta sila sa Department of Agriculture, punta sa LGU. Maghingi sila ng tulong kasi hindi yan namin sila hihindian dahil sila ay aming agrarian reform beneficiaries. It is the responsibility of DAR na tulungan talaga ang aming mga agrarian beneficiaries na binigyan namin ng mga titulo para palaguin ang kanilang mga lupa. It's up lang sa ARBs na pupunta sa amin. Baka sabihin nila, wala nang naitulong sa amin ng DAR, binigyan lang kami ng lupa, wala na silang pakialam sa amin after nang mabigyan kami ng titulo, kaya hindi namin alam kung paano ito palaguin. Hindi ganon. Dapat sila mismo mag-reach out din sa amin, mag-reach out sila sa LGU, mag-reach out sila sa ibang agencies para magkaroon sila ng capacity, paano nila ma-develop at magkaroon ng income ang lupa na binigay sa kanila ng DAR. Ganun po, sir. Narinig natin I hope na nag-monitor yung yung kaibigan natin sa Dr. Basak na nagtatanong sa atin paano. So, ito lang pala yung dapat gawin at tulagin mo sa opisina sa DAR. Municipal office sa Maasim So bisitahin niya si Ma'am si Ma'am Rosemary. And sir, may in-charge po tayo sa Maasim. May Maro sa Maasim. Yeah. We have Marites Muesco. Siya po yung Municipal Agrarian Reform Program Officer ng Maasim. So kung may problema po sila, pwedeng pumunta. Welcome po sila doon. Opo. Maraming salamat po dyan. Isang malaking encouragement po yan para sa kanila. Kasi minsan po pag nandun ka na talaga sa
ground, makikita mo namin talaga, makikita mo namin yung mga lead nila. Pero isang malaking kasagutan itong pagiging guest ninyo sa amin ngayon hapon. Ang dami pong mga encouragement na maaari nating nadumog karon na kahapon naman. Daghang kayong salamat din ha sa tanan ninyong mga i-share sa amo. Napapamoy lugan pa, napapatay mga si Ma'am Rosemary. Ma'am Rosemary, no? Meron din po ba kayo dyan yung sa katulad ng sa local building support and microfinance support? Yes, sir. In addition po doon sa meron po tayong tinatawag na microfinance for under the DAR Italian project. So yung microfinance po, like one arbo na napili per municipality. So nakatanggap po sila ng lahat ng ARB organizations na recipient or beneficiary ng microfinance, nakatanggap po sila ng hauling trucks. Yung hauling truck, depende po, yung laki niya, depende po sa coverage ng ARB organization. And then nakatanggap din po sila ng agri-inputs, tsaka small hauling trucks, tsaka yung mga farm machineries, small farm machineries po, na magagamit nila sa kanilang sa operations ng kanilang organisasyon. Now, ito pong microfinance na to, like for example, ang isang ARB organization, yung natanggap po nila, sir, na truck at saka yung agri-inputs, yun pong parang capital nila sa kanilang negosyo. So, ibebenta nila yon, papautang nila sa members nila at lower interest, and then yun yung magiging iro-rolling nila po yun. Yun po yung mag-i-improve sa organisasyon nila. So ang malaking tulong po yun sa ating mga members ng ARB organizations. Kaya po ginaauhag na mo ang mga agrarian reform beneficiaries na magpa-member sa cooperative o kaya sa organisasyon, farmers organization na nasa ilang lugar. Because ang tabang na ihatag ni DAR, dili pwede individual. Ihatag na mo siya sa isa ka organisasyon or sa isa ka cooperative. So yun po, sir. Kailangan lang information campaign po para sa ina. Ma'am, daghang kayong salamat ana jud, no, kay dugangan po lang ato ang mga information campaign nato sa ato mga kaibigan. Yes, ma'am, daghan mo ta kay taong istoryahan, no, kay nindot ang ato ang topic karon, ano, pero ang ato ang oras manggod adunay limitasyon. Mo na nga siguro Ma'am Rose ay Ma'am Rhea, tagaan ta mo og mga last encouraging words and challenge para sa ating sa atong mga beneficiary, og gamay nga challenge po sa ilaha sa about aning ato ang full nation approach sa ato ang gobyerno. Sige po. Kung kinsang mauna, okay lang. Gusto ko lang ipaabot sa mga labaw na sa atong mga beneficiaryo sa kung unang-una sa mga CLOA holders namo na ginatawag nato agrarian reform beneficiaries. Kung may problema mo, abri ang opisina anytime, adto lang mo sa opisina, and para kung naamoy problema, matabangan nato og sulbad. Daghan man mi sa opisina nga pwedeng mo-extend sa among services. Now, for the beneficiaries also, especially nitong DAR Italian projects, kasi ito po talaga yung hawak ko, sana lang palambuon nila kung unsa man to ilang nadawat, dako kining tabang sa ilahang panginabuhi. Kabalo mi makatabang kini, nang hinaot lang mi, especially sa DAR, na unta yung gihatag ng gobyerno sa ilaha, ilahang amumahon, ilang palambuon, na makatabang pud sila sa ilang kauban na isig ka miyembro sa organisasyon.
So, yun po sir, and to that offer, and Kuya Carl, daghang salamat din po sa time na binigay niyo sa amin. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat. Si Pamilya. Si Ma'am Rina, ato ang kami. Okay. Sir, or that, kanang unta sa sunod, kung naa sila mga problema, mag-reach out jud sila sa government. Daghang salamat sa inyo diha sa DAR. God bless sa inyo o padayon nga kamo pag-ampingan sa tuwang Ginoong Dios o maayong lawas, maayong pagkinabuhi, malipayon o mauswagon na pagkinabuhi, maanaakan ninyo pagkinabuhi. Okay. Yung hapon, sir. May hapon. Thank you po. Okay. Sige ma'am, thank you so much. Mudula mi sa inyo ha. Oh, mahigala mo ka to si Sige, sir. Welcome kayo, sir. Opo. Mahigala mo ka to si Ma'am Marie Bitki, ang Chief Agrarian Reform Program Officer sa Dar Sultan Kudarat, o iyang kauban si Ma'am Rosemary Balanjang, no? Municipal Agrarian Reform Program of Dar Sarangani, atong nakahubilo, atong na istorya karon o nakahatag sila og mga manindot bulawanong mga impormasyon para sa mga beneficiary, no. So akong gihawag tong mga beneficiary, no, kining dili to natapos to nakadawat mo sa mga kluwa, no. Dito mo katapusan, sinugdanan na to. So dalha inyong mga problema, kung di inyo dili pa ninyo kaya, wala may capacity building, no, duaw mo, konsulta mo kay andam sila nga mo alalay kaninyo, no. So dili na to sila mabasol kung dili mo maabot, kung dili mo magpahibalo sa ila nga nagkinahanglan mo, no. Usahay magkaingon sila nga wala sure may kinahanglan ani. So karon, no, usa ka hagit na para sa matag usa. Kung gusto niyo ma-develop na inyong mga lupa, adto mo dito uban sa inyong mga opisyalis, dasig mo katong wala pa na membro, magpamembro na mo. Correct. Para mabenepisyuhan mo sa mga programa. Very good, very good. Okay? Kanang kitawag na to nga mga programa na to sa holdings and approach, no. Tanan mga government agencies na na-involved ni ana, kung naman galing mga land conflict unsa pa na nga problema, magsabot-sabot gyud na sila para ma-address na nga maong issue. So mao na akong i-challenge sa inyo, no. Adto mo dito sa opisina kay sila gina mismo nag-auhag ninyo na kung na may problema dahil asa mong opisina balik ang mga problema. Alright. Daghang kay salamat sa ato ang mga tigpaminaw o nasayod ko nga ang ato ang impormasyon karon ngayong nadungog sa kayo kini kanindot nga balita alang kanatong tanan. O abangan na naman ninyo kami sa sunod na Sabado dahil we will surprise you sa mga susunod nato nga mga guest dinhi sa estasyon sa DXGS o padayon nga maningkamot mi ang programa Pilipinas Higugma ang Dios nga makaabot gayud sa ato ang tanang katawhan ang kaayo nga gihimo, no, sa ato ang gobyerno uban kana sa kaayo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Daghang kay salamat mga tigpaminaw. Kini si Dato Ofir o ang akong kauban diri si Kuya Carl. Siyempre ato ang hisgutan ng ato ang technician sa Zoom, no. Si Brother Ariel Martinez, no. Ato akong bation ating mention din nato ang pangalan nila, pangalan lang atong bation na si Sir Manny, sila Sir Maris, si Ma'am Maris, no. Kong Ted. Mga listeners nato, no, sa Butuan, no. Listeners nato, Butuan, Master Rizal, si Ma'am Lisag mo, Yossi, sa ang atong pizza master, wala to makuha na atong pizza master karon na giyan nato na niya, tingnan na to kung makuha kung nagkinahanglan mo di og pizza, no, mga pangmerienda nga mga meeting lami kayo ang pizza master na radia na sa kanto sa Davao Macar Road corner in LSA. Napoy hardware din ha ang atong amigo nga si Balfa, no. Mao gyapong linyahan ng sa may NLSA. Kamo magadto na dito kung na may mga kinahanglan din ng mga paliton para sa inyong pag-construction. Alright, din hinatapos ang ato ang programa Pilipinas Higugma ang Dios ug among ibilin ang gugma sa Ginoo, kalinaw, pag-amping ug ang iyang provision sa matag usa sa atong mga tigpaminaw o sa mga lantaw sa ato ang live stream. God bless po sa inyong lahat. God bless. Pilipinas Higugma ang Dios.